po, kilala siya bilang one of the most legendary battle rappers in Flip Top here in the Philippines. And we have with us today, Looney. Hi, Looney! Thank you for having me here, Tony. Yes! Kanina nag-uusap kami, yung unang-una nating pag-meet sa Itbulaga pa. Yes, Republic of Republic the Philippines. of the Philippines. Grabe. Pero bata ka pa nun, teenager. Oo, akala ko nga, akala ko mas matanda ako sa'yo eh. Oo, Nagulat matanda ako sa kanya ng 2 years. Nagulat ako. Tagal na namin di nag-meet. Yun na yung boy pa si Kuya Kiko. Kuya diba? Kiko, oo. Tapos, yun, starstruck kami nun lagi sa backstage kasi syempre nakita namin kayo, sila Kuya Hindi, Jim. nagsisimula pa lang ako doon, mga nakaka-starstruck doon, Tito Vic and Joey. Hindi, pero starstruck talaga kami sa'yo noon. Hindi lang sa kanila, sa lahat. Dahil syempre, first time namin makahalubilo ng mga artista eh. Oo. Parang from being rappers ng mga bata, biglang nandun kami sa Itbulaga. Pero kasi, di ba, nung nag-start ka mag-rap, hindi lang nung teenager ka eh. Parang bata Bata ka pa, yes. Pero 3 years old, nabalitaan ko, may special talent ka na. Yes, 3 years old, marunong na magbasa. Tapos, Sino turo sa'yo? before ako, yung daddy ko. Kasi yung airpot ko talagang focused siya sa ano. Tapos before ako mag-school, bago ako mag-preparatory school, sumasali na ako ng mga spelling bees. Ayun, Nung 3 years old. Hindi naman, mga 4, gano'n, Okay. 3, 4. Mga kalaban ko, mga grade 6, gano'n. Yung way ng upbringing ng airpot ko sa akin, nakatulong yun. Yung gusto niya lagi, pag uwi ng bahay, kailangan meron kaming 5 words na may bigay sa kanya. Sa dictionary? Sa dictionary, Ah, yung galing. spelling, pronunciation, how to use it in a sentence. So, Yung daddy mo nag-train talaga sa'yo. yes. Pero kasi si Looney, pinanganak sa Leyte. Leyte, yes. Pero nung mga bata ka, nung nasa school ka, anong pangarap mo nun? Nung bata ako, as in maliit na bata, gusto ko maging kusinero dati. Hindi na. Gusto ko maging chef. Kusinero to rapper. Nung maliit ako na bata, yun yung gusto kong gawin. Tapos, nung medyo nagkamuwang na ako, yun, na-discover ko yung music. Dati, gumagawa ako ng yung mga tape ng tito ko. Kasi yung tito ko yung mahilig sa music. Ginagaya ko yung mga inlay, yung art. Tapos gumagawa ko ng mga sarili kong titles ng song. Tapos nilalagay ko doon. Tapos ini-imagine ko na album ko yun. Pero wala talagang, hindi pa ako nagsusulat ng lyrics doon, mga titles lang. Tapos ini-imagine ko sa akin yung album na yun. Ano mga album yun, yung ginagawa mo? Mga ano yun eh, mga Bon Jovi, yung mga lumang, yung mga favorite ng mga tito. So, parang na-amaze lang ako sa, yung idea mismo ng album. Parang yun yung pangarap ko nun. Gusto ko magkaroon ng ganito. Hindi yung music pa eh, yung mismong physical tape eh. Gusto ko magkaroon ng doon yung Naabutan mo picture ba yung ko. cassette? Naabutan ko yun. Yes. Nung 90s, di ba? Yes. Abutan natin yung cassette. Yung re-rewind mo, ballpen gamit. Tsaka lapis. Nung bata ka, pangarap mo magkaroon ng album. Dahil kumakanta ka na noon, nagra-rap ka na noon? Ano lang, influence lang ng tito ko. Pero hindi pa ako nagra-rap nun. Ang mga pinapakinggan ko nun, actually, pinakauna kong naging idol si Alanis Morissette. No, 90s. 90s, 1995 yata lumabas yun eh. Jagged Little Pill. Yes. Mga Ironic. Yung Ironic. Head Over Heels. Na-blow. Fan ka rin, ha? 90s, yan ang era natin. Alanis, Eraserheads. Yes, Yun din, Eraserheads, yung Caterpillar, yun din. Pinapakinggan ko nun. Halos magkasabay yun. Caterpillar tsaka Jagged Little Pill. Then after nun, nakapanood ako, dati kasi MTV pa lang, di ba? MTV, meron pang isang channel dati, MCM eh. V channel. Channel V yun. Channel V. Tapos napanood ko yung Naughty by Nature, yung Hip Hop Hooray. Yun yung first na hip-hop song na narinig ko, na may mga naka-hoodie, may mga baseball bats, tapos ang dami nila, tapos nakakatakot, may mga aso. Sabi ko, astig to ah, gusto ko tong ganitong itsura, ganitong aesthetic, ganito yung... So parang na-caught yung attention mo. Pero hindi pa yung music nun, yung ano pa lang, yung itsura pa lang nila. Sabi ko, astig to, baggy yung mga suot nila. Tapos gusto kong gayahin. Then after nun, na-discover ko yung Bone Thugs and Harmony, na-discover ko si Tupac, si Eminem, and then doon ako naging focus sa pagsusulat ng sarili kong kanta. Lalo na yung technical part. Dati kasi, ginagawa ko, nagko-cover lang ako kung ano yung maririnig kong songs eh. Gagayahin mo lang, tas Gagayahin ko tatanong. lang. Then, yun, sa school, syempre sikat ka doon, ikaw yung may kabisado ng mga kanta na ganito. Ni Eminem. Rapin mo nga yung ganito, yung ganitong kanta. So, yun, Sa school ka una nag-perform. sa school. Tapos, di ba, parang sumikat ka sa school dahil kuha-kuha mo yung Eminem Yes. songs. Ano yung pinerform mo na Eminem song mo? Marami eh.
Na-perform ko yung The Real Slim Shady, na-perform ko yung Stan. Tapos, yung iba kasi, nagpe-perform din kami ng mga Bone Thugs, nagko-cover din kami ng mga local hip-hop songs dati, yung mga kanta ni Glock 9, Apocalypsis. So yun, halo-halo yung mga pina-perform. Pero that time, puro ano pa lang, songs ng other artists Cover. pa lang, covers pa lang. Paano mo na-discover yung pagsusulat? Yung ng pagsusulat, na-discover ko siya kasi gusto ko talagang maging legit na rapper. And nung narinig ko si Eminem, may iba kasing detail sa lyrics niya. Kumbaga, pwede mo siyang pakinggan ng a cappella nang walang music. Interesting pa rin yung Tatayo verse. yung kanta. Oo. Yung rap. Or kahit hindi mo pa mapakinggan, kahit basahin mo lang, parang on paper, maganda na siya. Parang maganda na siya enough on paper. So saan ka kumukuha ng inspirasyon pag sumusulat ka? Saan galing usually yung mga sinusulat mo? Usually nagsusulat ako pag wala ako sa comfort zone ko. Doon ako nakakapagsulat eh. Pag nasa bahay ako, hindi ako nakakapagsulat eh. Kasi syempre yun yung pahingahan mo, di ba? Doon ka nagpapahinga. Pero yung mga times na, ba, nakapila ka sa ATM, magbabayad ka ng bills, Bigla may papasok. traffic, o kumbaga yung brain mo, nag-kick into creative mode kasi boring eh. Di ba? Hindi ka relaxed eh. So kailangan mong kung yung iba nagsi-cellphone, ako nag-iisip ako ng lyrics pag may mga boring or awkward na. Before kasi puro English yung sinusulat ko dahil mga foreign yung pinapakinggan ko dati. Nung sa middle na ng career ko, tsaka ko lang na figure out na mas dapat pala ako mag-focus sa Tagalog kasi yun yung talaga yung Lingwahe natin. yung lingwahe natin, yun yung mga nakikinig eh. Nung bata ka pa kasi, gusto mo pa magpakul eh. Gusto mo maging English, gusto mong gayahin yung slang, di ba? Hindi mo pa nahanap yung sarili mo tunog, so gusto mo katunog mo yung mga Oo, foreign. gusto mo. Oo, Usually, ganun gano'n naman talaga pag magsisimula ako. Lahat. Maghahanap ka ng idol mo, tapos gagayahin mo. Kapag hindi mo pa nahahanap yung tunog mo Yes. na sa'yo. Eventually, mahahanap mo rin yun. Pero meron ka talagang kailangan pagsimulan eh. So, paano ka nakapasok dun sa Republic of the Philippines sa Itbulaga? Nakakatawa paano kami nakapasok kasi sumali lang kami ng rap contest dati sa Cainta. Then natalo kami doon. Pero may lumapit na parang talent scout ng Itbulaga. Sabi, meron kaming ilo-launch na rap show, Republic of the Philippines. Okay lang ba sa inyo? Tapos nung narinig namin yun, hindi kami makapaniwala na, uy, TV na agad. Kumbaga, mga bata pa kami noon 17, 16. Then nakita namin na magandang opportunity yon. Tapos nung pagdating namin doon, sumali kami, then umabot kami ng grand finals, di kami nanalo. Pero tinawagan kami ni Francis M. Nung simula, hindi ako naniniwala dahil parang prank eh. Dahil hindi naman kami nanalo eh, ba't kami tatawagan? Yun pala, gumagawa siya ng compilation album. Hindi, may nag-text sa akin. Pangalan niya, Michael Durango. Tapos, PA daw ni Francis M. Tapos, chinek ko sa Itbulaga, may kilala ba kayong Michael Durango? Wala naman daw Michael Durango na nagtatrabaho doon. So, at that time, iniisip namin, pinaprank lang kami ng mga co-contestants namin sa Republic na, ay, baka pinagtitripan lang tayo. Pero eventually, nung nakausap ko na siya, nalaman ko na yung Michael Durango is middle name niya pala yun. Francis Michael Durango Magalona. Tinetext niya ako, sabi niya, gamit ko lang yung cellphone nung maliit kong anak. Kunwari PA. Kunwari PA, pero siya mismo yung nagtitext. Pero siya pala talaga. Oo, so sobrang na-blow yung mind ko na, what? Ikaw pala yung katext ko doon. So, siya ang unang-una mong nakatrabaho na sikat na rapper dito sa Pilipinas. Na Siya. legit, master Siya. rapper. Talagang, Legend. Ano nga sobrang swerte dahil di makapaniwala na from that, biglang Francis M. eh. Alam mo yun? Oo. So, parang in a way, siya yung unang-unang naging mentor mo. Yes. Ano natutunan mo sa kanya pagdating sa pagsusulat ng rap, sa rap at saka sa industry? Marami, hindi lang sa rap eh. Kung bago paano madalhin yung sarili mo, paano ka sumagot sa interviews, paano ka magkaroon ng confidence, paano ka mag-perform. Lagi niya sinasabi sa akin na pag magpe-perform ka, dapat nakikita ng tao dyan kung nahihiya ka. So, dapat may eye contact. Lagi niya sinasabi sa akin, may eye contact ka sa... Kumbaga, karang kinakausap mo sila isa-isa. Palipat-lipat ka, basta mag-keep ka ng eye contact. Yun. Isa yun sa mga natutunan ko sa kanya na hanggang ngayon, dinadala ko tuwing nagpe-perform ako. Tsaka lagi niya sinasabi na 3 man yung tao o 1 million man yan, dapat pareho yung level ng performance mo. Tama. Yeah. Kasi ang nabalitaan ko, ikaw, maraming beses nakasama mo siya sa mga shows. Ikaw Yes. yung hype man niya, di ba? Yes, Bago siya ako yung hype mag-perform. man. Yes. Dati kasi,
Clowns, Zirco, Oo, iniikot namin oh my yan. gosh, yan yun sa Tomas Morato. Kami yung nag-open, yes, sa Tomas Morato. Kami yung nag-open, then siguro mga 3 songs kami, then after nun, yung last song namin, Song With Him. Anong effect sa'yo nung nawala na siya? Malaki. Dahil siya talaga yung pinaparinggan ko ng mga kanta ko eh. Pag may bago akong kanta, paparinig ko sa kanya. Siya yung nag-i-inspire sa akin dati. Taka nung nawala siya kasi wala ako dito noon eh, nasa Cebu ako eh. So, sobrang sakit noon, naglakad ako pa uwi noon. Sobrang hindi ko matanggap na wala na si Kuya Kiko na... Kasi alam ko, lalakas pa siya dapat noon eh. Nung napag-usap kami, nakapag-perform pa siya ng One Last Time sa Itbulaga noon kasama si Ellie. And then yun, bigla nakakabigla na one day, biglang ganun, patay na si Francis M. Yun, then, pero kahit sa kabila ng mga lungkot na grabe yung apoy na binigay niya sa akin. Dahil yung huling text message niya sa akin, tuloy ang revolusyon, anak. Yun ang sabi niya. So yun, grabing inspiration at apoy yun na para ipagpatuloy ko yung career ko, yung album ko, yung first album. Tapos yun, gumawa ako ng sariling lane ko, yung battle rap, doon ko binuhos yung lahat ng apoy. Yung lungkot, yung Lungkot, angst, pagkawala angst, galit, niya, tsaka yung lahat. passion mo dun sa Passion, ginagawa mo. yes. Parang nagkaroon ka ng shift after nung nawala siya, Yes. na hindi dito matatapos yung pangarap mo. Mismo. Na it's about time naman for you to pursue your career on your own. Pero nung time na yun, hindi ko naisip yun eh. Nung time na yun, ang iniisip ko, my career is over. Kasi siya lang yung nag-aano sa akin eh, nagbibigay ng, nagko-cosign, alam mo yun, Sinasama ka sa shows. sinasama sa show. So, ang laki talaga nung nabigay niya sa akin na na So, akala mo nung namatay siya, tapos na rin career tapos mo? na, parang wala na, ayoko na. Paano ka uli nagsimula nun? Naisip ko yung mga pinag-usapan namin, dahil dati dapat siya yung magsusponsor sa paglipad namin dapat lalaban kami ni Mike Swift sa World Rap Championships. Parang mga bansa siya, tapos 2-on-2s. Yun, willing siya, sana siya mag-sponsor nun, and nakikita niya rin yung glimpses dati na papunta na ako dun sa scene na yun, na battle rap. Kasi before, wala pa naman yun eh. Hindi pa flip top ang tawag nun. Flip Top kasi, pangalan siya ng league. Parang naging kasi sa Philippines. Di ba kung ano yung brand na sikat dito, nagiging pangalan na ng Oo. mismong bagay. Brand yung flip top. Brand yung Pero flip ang top. tawag talaga sa ginagawa is battle rap. Rap battle. Rap battle. Yun talaga Battle ang rap tawag. yung pangalan ng scene. Oh, so paano nagkaroon ng battle rap sa Pilipinas or rap battle? Dati, meron na naman na rap battles dati, pero more on freestyle, as in on the spot. Yung mga sinasalihan ko dati, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo that day. Ano ba? O, ikaw, akit kayo sa stage, laban kayo, on the spot, freestyle, walang preparation. Kung ano lang pumasok Kung sa ano isip lang mo. pumasok sa isip mo. Sino yung mga kasabay mo nung nagsimula ka? Nung nagsimula Sarap ako, sila Abra, si Batas, si Delos, si Target, sila Gap, Zaito, yun yung mga... May Glock 9 na nun. May Glock 9 na, pero si Glock kasi, yung lane niya, nandito siya sa songs eh. Si Glock 9, hindi siya nagba-battle rap. Kahit na ilang beses ko na pinilit dati yan, sali ka, ayaw niya talaga. Hindi siya confrontational. Yung nature kasi ng battle rap, kailangan tumayo ka sa harap ng isang tao dyan na sinisigawan ka, minumura Tas ka, sasagot ka personal after. ka. Yes. Yung iba, kaya naman nilang sumagot. Pero yung part na ikaw yung, ikaw yung magre-receive, yung nasa receiving end nung ganun, dun sila nahihirapan. And So, nung unang nasaba ka doon, kamusta yun para sa'yo? Nagustuhan mo kagad? Or anong oo, feeling? kasi nung sumabak ako doon, feeling ko, bully ako eh. Feeling ko nung time na yun, walang makakaano sa akin eh. Parang ikaw pinakamagaling. Oo, parang yun talaga yung feeling ko, yung confidence ko na parang, wala itong mga to. Ganun yung feeling ko dati. So, wala yung takot na may sasabihin sa akin ganito. Dahil alam ko, mas masakit yung kaya kong sabihin eh. Tsaka kaya kong ibalik yun eh. Yun yung, Kamusta yung rap battle ngayon sa Pilipinas? mas lumaki, mas lumawak. Pwede mo siyang ikumpara sa sa UFC kung nanonood ka ng UFC. 'Di ba Hindi dati? kasi alam mo sa YouTube, laging top trending yan. Yes, laging trending nga. Yung mga rap battle. Dahil din 'yun sa na-fascinate yung Pinoy sa kultura ng battle rap na parang katulad ng pagka-fascinate nila sa basketball. Ganon din sa battle rap. Nung nagsisimula pa lang yung flip top, gusto lang makita ng mga tao na nagmumurahan. Kumbaga yung novelty part niya, yun yung gusto ng tao. Pero ngayon,
yung battle rap ngayon kasi sobrang nag-evolve na. Makikita mo yung quality ng lyrics, hindi na siya basta-basta na magigets mo na isang basahan lang. Merong mga lyrics na may mga layers, may mga double meanings. So parang may kukumpara mo siya sa UFC in a way na naging mas technical na rin sa UFC. Wala kasing official rulebook ang battle rap, pero may mga May age limit ba? ayun, 18. Siyempre, 18. Kailangan at least 18 ka. Yung napipikon? Yung nagsuntukan na? Suntukan, wala. Napipikon, hindi naman siguro. Ako, napikon na ako dati sa battle. Pero hindi dahil sa sinabi ng kalaban ko. Napikon ako dahil hindi naghanda yung kalaban ko. Nagkalat siya. So parang yung idea na nag-prepare ako for you, then ikaw hindi mo pinag-anuhan to. So ako Sayang yung oras mo. Ano yung gusto mong maramdaman ng mga nanonood sa rap battle? Pag napapanood ka nila? At nakikita ka nila? Siguro yung gusto ko rin maramdaman nung nanonood ako. Dati kasi nanonood ako ng rap battles. Maliban sa gusto ko makarinig ng mga magagaling na raps, gusto ko makarinig ng jokes, gusto ko makarinig ng point of views na kakaiba, gusto ko makarinig ng kung paano gamitin yung figures of speech. Yung ano talaga yung creative side talaga yung sa akin dun eh. Naghila, hindi yung controversy na parang mumurahin ko si ganito. Hindi yun eh. Yung appeal niya sa akin, yung art side eh. Yung poetry niya, yung rhymes, wordplay. Yun. Ano nabibigay sa'yo ng rap? Pag nagra-rap ka? Pag nagra-rap ako, feeling ko, invincible ako eh. Parang feeling ko, siguro yung pakiramdam ni Kobe pag nagbabasketball siya. Siguro, alam mo yun, parang masaya ka, nandun ka sa comfort zone mo, andun ka sa bagay na pinaka alam mo kung paano gawin. Confident ka na alam mo na walang makakapagsabi sa'yo kung paano gawin yun. Siguro na nagsisimula ka, baka may mga, ewan ko kung na-experience mo yun may mga nagtanong ba sa'yo na gagawin mo bang career yan? May pera ba dyan? Paano ka kikita dyan? Oo Nakuha mo ba naman. yun? Yung parang gagawin ko ba tong career na to? Kasi parang wala akong kikitain dito. Paano ko susuportahan ang sarili ko, yung pamilya ko? May ganun. Marami, kaibigan, kapamilya, marami magsasabi talaga sa'yo, mga ka-office mate mo na wala kang mapapala dyan, para kang unggoy, rap ka lang ng rap dyan, baka kang unggoy ba? Paano ka mabubuhay dyan sa trabaho na yan? Walang kapararakan yan, anong matututunan mo dyan? Puro ganun yung mga sinasabi, pero eventually kasi, nung na-prove ko na rin yung sarili ko, yung mga nagda-doubt na yun, sila pa yung mas todong sumuporte nung na-prove ko na yung sarili ko eh. So, tingin ko yun lang talaga yung kailangan mong gawin eh. Na kahit ano pa yung napili mong daan na yan, kailangan mo lang patunayan sa sarili mo na isa ka talaga sa pinakamahusay dyan eh. Yun para, para walang masabi yung mga tao. Pag nagsisimula ka pa lang kasi talagang doon mo maririnig lahat eh. Kahit sa mismong mga mahal mo pa sa buhay, Di ba yung makakarinig ka nun. Totoo yan. Yung pinakamasasakit na salita na sinabi sa atin, hindi natin malilimutan yun. Yes. Kahit grade 3 tayo o grade 4. Basta tatatak sa atin yun Magsistik. kasi magiging motivation mo yun eh. May naalala ka bang masakit na sinabi sa'yo na hindi mo malilimutan hanggang ngayon? Wala kang mapapala dyan, kumbaga gaya-gaya ka lang sa Amerika, ginagaya mo lang. Siguro yung mga ganun na para mabaduyan ka sa ginagawa mo, pero hindi eh. Kahit na sino pa yung nagsabi nun, sa sarili ko kasi alam ko na ito yung gusto ko dahil hindi lang ako nakiuso eh. Kumbaga, na-discover ko to on my own eh. Hindi to yung parang in-influensyahan ako ng kabarkada ko, napakinggan mo to. Na-discover ko siya on my own eh, dahil sa sarili kong curiosity. So, para sa akin, malaos man siya yung hip-hop or hindi. Masaya ako eh, na ito yung napili ko eh. Oo, pag passion, panghuli sa priority yung pera. Oo, kasi yun nga yun eh, yung iba, pag tinatanong nga ako pag may ginagawa akong project ngayon, etong project, Rocket, etong isa, passion project. Iba talaga yung passion project eh, sa Pipiliin Rocket mo yung eh. passion? Oo, yung passion project. Kasi dun, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo eh. Hindi mo kailangan pilitin babangon ka mag-isa eh. Pag natutulog ka, may naisip kang lyrics, kahit na inaantok ka, hanapin mo yung notebook mo, iti-take down mo yun para mamaya meron kang pagsimulan, may sisimulan ka na nakante. So, iba talaga pag passion eh. Medyo weird sa tingin ng normal na tao eh, kung paano mo ginagawa
yung proseso ng paggawa mo, papunta dun sa gusto mong mapuntahan. Ano yung pakiramdam na nung nagsisimula ka, ikaw yung umiidolo sa kay Francis M. Tapos ngayon may mga bagets na, may mga teenagers na. Nakausap ko si Easy Meal, isa sa mga tinitingala niyang rappers dito sa Pilipinas, ikaw. Wow. Anong pakiramdam na meron ng new generation na ikaw naman ang tinitingala? Siyempre, flattering. Minsan di mo alam paano mag-react kasi hindi ka makapaniwala na yung ganito kagaling na tao na naimpluwensyahan mo rin pala somehow, kahit papaano. And masaya dahil naging part ako nung hip-hop, nung tradition ng gusto ko kasing ituloy yung tradition ng lyricism, yung lyrics talaga. Kumbaga, nung hindi pa uso yung hip-hop, yun yung gusto kong i-push na agenda na sana mag-improve yung lyrics ng lahat. And then, nung naririnig ko na yung bagong new generation ngayon na sustain nila yung ganong quality at na-uphold nila yung tradition nung magagaling sumulat ng titik, ng letra. Doon, masaya na ako doon na kahit papaano na-influence ko yung future kahit sa maliit na bagay. May personal ka pang pangarap? Actually, sobrang lang niya. Honest lang niya na pangarap na gusto ko lang talaga mag-rap. Hindi siya yung fame. Hindi fame yung habol ko na gusto ko maging superstar. Gusto ko lang mag-rap. Gusto kong gumawa ng album. Yun. Anong pinagpapasalamat mo ngayon sa buhay mo? Nagpapasalamat ako dahil healthy ako. Healthy yung family ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng blessings na natanggap ko. Nagpapasalamat ako sa family ko, sa fans na nandyan pa rin hanggang ngayon. Sobrang tagal na. 22. Siguro professionally, nag-start ako 2002. So, mga 2 decades na rin. So, yun. 20 years ka na sa 20 rap years. scene. Grabe! Yan. So, yun. Siyempre sa mga kabataan ngayon, tsaka sa mga nanonood sa'yo, inspirasyon ka nila. Yes. Ikaw naman, ano ang inspirasyon mo ngayon sa buhay mo? Inspirasyon ko ngayon sa buhay ko yung mga anak ko. Yung 2 kong anak. Talagang sila yung nagbibigay sa akin ng energy ngayon na ibinibigay ng rap sa akin dati. Kumbaga, nakahanap ako ng bagong energy source. Dati rap eh. Ngayon sa kanilang 2. Pag nakakasama ko sila kahit ano pang hirap ng trabaho, haharapin mo eh. Alam mo na para sa kanila yun. Ibang rin yun eh. Ibang drive yung nakukuha ko sa kanila. So, sila yung main inspiration ko. Paano mo gustong maalala sa rap music scene dito sa Philippines? Gusto ko maalala bilang isa sa mga rapper na talagang merong pake doon sa quality ng lyrics. And gusto ko, doon ako maalala ng mga tao pagdating sa rap, na si Looney, pinush niya talaga yung quality ng lyricism to the forefront. The art of words, di ba? the words. Ng rap. Ano yung pinaka-paborito mong rap na nasulat mo? Yung kanta ko na Baliwala. Bigyan mo kami sample. Nung words. Sige, sa mundong mapanghusga, mapangmata at mapanuri, dapat hindi ka basta-basta nagpapaapekto sa mga paninirang puri, lalong-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang uri. Ginawa ko yun para palakasin yung loob ko. Dahil nung time na yun, sobrang down ako nung time na yun. Kakamatay lang ng airpot ko. Nung nirelease ko yung song na yun, Baliwala. And then yun yung nagpatibay sa akin na kasi yung chorus niya, tinanggap ang bawat hamon ng mundo, lumaban, nakipaglaro ng apoy, at patintero kay kamatayan. So parang sinasabi ko na ang dami kong risky na ginawa nung bata pa ako, ang daming mga dangerous na circumstances. Pero bit-bit ko ay panalangin paglabas ng pinto. Nakakapunit man ang hanging sasalubungin ay yayakapin ko. So parang yung sinasabi ko na pag lumalabas ako ng bahay, yun, may prayer ako lagi na dala at kahit ano pang hirap niyan, baliwala lang sa akin lahat yan dahil yun nga, nasa lyrics nun, mga verse ko, yung mga anak ko, yung mga mahal ko sa buhay, parang nagsisilbing bakal sila sa dibdib ko. Kaya baliwala lahat.